O ito po, para malaman nyo, sa first week ng March, next month na yon. Actually, ilang tulog na lang. Marso na, di ba? Kasi itong February hanggang Sabado na lang, hanggang February 28 lang ho. Ngayon taong ito, 2026. So, first week ng March ay gagalaw na po ang Committee on Justice ng Kongreso para ho dyan sa 4 na impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Sinabi na po ni Chairman Congresswoman Jinky Luistro na yon ang tamang pagkakataon na kanilang simulan na. Dahil sabi niya, pagdating ng first week ng March, maasa siyang handa na ang kanyang komite at handa na rin ang Kongreso para ho dito sa isyong ito. Dahil yung oras, yung araw ang sinusunod. 10 days sa Secretary General, 10 days sa Speaker, hanggang sa plenaryo bago makarating. 10 days working days yan eh. Ibig sabihin, 10 araw na mayroon session. Yun ho yan Huwag niyo natin kalimutan, 3 lang ho ang regular session ng Kongreso sa isang linggo. Kaya 10 working days. 10 araw na merong regular na session ng Kongreso, yun ang pinagbabasihan. Hindi yung isasama yung Thursday, Friday, isasama yung Saturday, Sunday, hindi po. Kaya para maintindihan nyo. Okay? Kaya pagdating ng first week, ilang tulog na lang. Next week na yan. Yun na yun. Tamang oras. Kasi sinusunod niya yung tamang proseso. Kung pag-iisahin na lang o isasabay-sabay na talakayin yung 4 na complainant, 4 na complaint, hindi ho yan makakaya ng 3 hearing lang o 4 na hearing. Baka tumagal ng ilang hearing yan bago ho magkaroon ng pag-decide kung merong substance. Di ba? Pag merong substance, tuloy-tuloy na yan. Di ba? At tiniyak din po ng chairman ng komite na kung ano yung prosesong ginawa doon sa pagtalakay sa impeachment laban kay Pangulong Marcos, yung 2 nagreklamo, ganun din pong gagawin. Sufficient in form, sufficient in substance. Pero 4 po itong reklamong ito, itong complaint na ito. Kaya medyo mahaba-haba. Bago opisyal na talakayin yung mga ebidensya. Aabot doon. Maniwala kayo. Hindi lang ho yung pagtalakay sa komite. Aabot din yan sa plenaryo. Malaking-malaki din po ang posibilidad na umabot sa Senado bilang impeachment court. Magkakatrial. Yan po yung lumalabas ngayon sa hindi totoo na walang numero. Yan ho'y parte lang na ho ng pananakot. Sabi nga nila, kaya daw nagdeklara na tatakbo si Sara Duterte para matakot yung mga politiko. Para daw magbalimbingan ang mga politiko. At iiwan yung ebidensya. Hindi po ganun ang mga politiko. Sinubukan kung yan ang layunin ni Sara at ng kanyang kampo. Kaya nagdeklara para takutin ang mga complainant, takutin ang mga congressman at senador. Ay nagkakamali po kayo. Hindi po ganun. Maninindigan ng mga congressman at senador kung ano ang kanilang trabaho base sa ebidensya, hindi lang sa politika. Kasi ang feeling kasi ng kampo ng mga Duterte, pag nagdeklara sa Inday, ang tingin nila wala nang makakatalo, magbabalimbing na, matatakot yung mga congressman, ay hindi po. Hindi po mangyayari yun. Lalo na po yung mga veteranong, kahit yung mga bata, mga bagong congressman, hindi po ganun. Dahil yung ebidensya ang pagbabasihan dyan. Hindi ho politika. Although political, technical, and legal. Pero natuto na yung mga congressman. Kung doon sa unang impeachment ay na-technical at political, kaya na-dismiss. Ito ngayon po, second impeachment na ito sa pangalawang taon din, ay ebidensya na ang pag-uusapan at titingnan. Kaya nga diba, hindi ako nagkamali, sinabi ko na nung araw pa, magkasabay ang mga problema kinakaharap ng mag-amang Duterte. Pero hindi yan harassment,
Hindi, walang personalan dyan. Lahat issue. Yung nangyayari sa ICC, ang complainant ay Pilipino. Yung mangyayari kay Sara Duterte sa impeachment, ang complainant din ay Pilipino. Kaya magkaiba yan. Okay? Na parehong magkakasabay. History na ito. Ngayon lang nangyari na ang dating Pangulo ay pinakulong. Pangalawang Pangulo, pangalawang beses ma-impeach dahil sa betrayal of public trust. Hindi yung kasalanan ng mga Pilipino. Karapatan ng Pilipinong complainant ang kanilang ginawa. Karapatan din ng congressman at mga senador kung anong kailang gagawin base sa kailang pinanumpaang tungkulin sa saligang batas. Rule of law ang pinairal. Marami lang hindi nasanay dyan. Mas nasanay sila doon sa 6 na taon, puro shortcut. Walang rule of law. Walang inimbestigahan, walang pinakulong, tinumba lang ng itinumba, ay hindi pwede yun. Ngayon, walang itinutumba ang gobyerno. Lahat yung batas at proseso ang pinaiiral. At testigo, ebidensya ang pagbabasihan. Ngayon, kung sabi ng iba, ay walang ebidensya, edi maghintay tayo. Hintayin natin yung ang Committee on Justice, diyan tatalakayin ang ebidensya. Kung manlililang kayo na wala ito, hanggang doon lang, hanggang salita lang yun. Kung sasabihin na malakas ang ebidensya, hintayin din natin. Yun po yun. Kaya nga, first week ng Marso, summer na yan. Kasing init ng panahon, hindi na magiging mainit na issue tungkol dito sa kaganapang ito. Sa national, international na usapin. Lahat yan ay nasa tamang pamamaraan. Okay? Justice for all pa rin. 4 na complainant, impeachment complaint, galing sa civil society, marginalized sector, may Makabayan Black, may mga kaparian, abogado, at mga madre. Lehitimong Pilipino yan. Okay? Hindi yan pwedeng sabihin galing lang sa kanto. Hindi. Yan po ay mamamayang Pilipino. May karapatan sila sa ilalim ng batas. At yung kanilang pagpunta sa tamang proseso, yun ang maganda. Hindi nila idinaan sa kalye, hindi nila idinaan sa social media. Dokumentado na dinala sa Secretary General. Kaya mula noon ay umuusod na ito. So yung naghihintay, ulitin ko lang ngayong February wala akong pagtalakay sa komite. Yung Committee on Justice, first week ng March, next week na yon, malapit na. Doon ako aabangan natin. Maraming hearing ito. Maraming debate ito sa loob at labas ng komite. Pero ang mananaig pa rin dyan, yung numbers game. Kung ano ang magiging desisyon ng 39 member ng Komite on Justice at yung mga ex officio na member na allowed na bumoto at mag-participate sa voting. Yun po yun. Di ba? Kaya marami tayong aabangan. Ang init nga lang ng panahon dito sa Pilipinas kasing init ng balita. Please like and share.